Ang kwento ng pag-asa ang paglikha sa daigdig. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpasya na lumikha ng isang magandang mundo. Sinabi ng Diyos, liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Alam ng Diyos na ang liwanag ay kapakipakinabang. Ibig sabihin, ang liwanag ay mabuti. Inihiwalay niya ang liwanag sa dilim, at ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim ay tinawag niyang gabi. At yon ang unang araw at unang gabi ng paglikha. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, kalawakan. Pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba at tinawag niyang langit ang kalawakan. Ito ang ikalawang araw ng paglikha. Nagsalita muli ang Diyos, magsama-sama ang tubig at humiwalay sa lupa. Lumitaw ang bundok, burol, talampas at kapatagan. Nagkaroon ng mga ilog, sapa, talon at karagatan. At alam ng Diyos na ito ay kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa kalupaan, magkaroon ng halaman, halamang namumunga at mga punong kahoy na namumunga na may mga buto. Nagkaroon nga ng magagandang halamang kulay berde, ang dahon at lahat ng uri ng makukulay na bulaklak at mga punong namumunga, maliliit at malalaki, at iba-iba ang kulay ng prutas. Alam ng Diyos na ang mga ito ay kapakipakinabang. Iyon ang ikatlong araw ng paglikha. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, lumitaw ang mga ilaw. Ginawa ng Diyos ang dalawang pangunahing liwanag. Ang mas dakila sa umaga, ito ang araw. At ang isa ay sa gabi, ang buwan. Kasama ang bilyon-bilyong nagniningning ng mga bituin. Inilagay niya ang mga ito sa kalangitan upang magliwanag sa lupa at maging batayan ng mga panahon, araw, linggo, buwan, at taon. At alam ng Diyos na ang mga ilaw ay kapakipakinabang. Ito ang ikaapat na araw ng paglikha. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa karagatan, mapuno ng lahat ng isda at lahat ng uri ng mga nilalang sa dagat, mula sa malalaking balyena hanggang sa maliliit na plankton. Sila ay nagpakita at nagsimulang lumangoy sa tubig, may tumatalon at tumatalsik. Sinabi ng Diyos na magkaroon ang mga ibon sa maliliit at malaki sa himpapawid. Lahat ng uri ng ibon, iba't iba ang kulay, ito ay nagsimulang lumitaw at lumipad sa kalangitan. Alam ng Diyos na lahat sila ay kapakipakinabang at pinagpala nila sila na sinasabi, magpakarami ang mga may buhay sa karagatan at punuin ito, gayon din ang mga ibon, magparami at punuin ang daigdig. Iyon ang ikalimang araw ng paglikha. Muling nagsalita ang Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, maliliit at malalaki. At tulad ng ibang pagkakataon, nangyari ito. Nagsimulang lumitaw sa lupa ang maliliit at malalaking hayop na gumagalaw. Iba ang kanilang mga hugis at iba-iba ang kanilang tunog na may umuungol, tumatahol at tunog ng isang elepante. Kasama ang tao sa nilikha ng Diyos sa ika-anim na araw ng paglikha. At sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos.